Bago natin simulan ang part 16, muli akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Si Song ay nagalit at sumigaw ng malakas, "Tanggalin mo yang ngiti sa mukha mo. Naputol mo lang ang pakpak dahil sinuwerte ka." Sa puntong ito, isang bagong harpy ang lumitaw. Papalapit ang harpy sa babae. Papalapit ang harpy sa babae, iniswing ang kanyang paa. Tumalon pabalik si Song at humawak gamit ang kanyang kamay. Agad na tumakbo si Cheyenne, pinapalawak ang kanyang mga espada sa iba't ibang direksyon. Tiningnan ni Song ang harpy na may takot, kung saan lumitaw ang mga balahibo at gintong coins. Inilabas ng ating bida ang kanyang espada at nakakunot ang noo. Nagtigilan ang mga players sa gulat. Si Chingo ay naglalagay ng kamay sa kanyang baba at nag-isip, noong una, ang ganoong kasanayan sa espada ay nakita ko lamang kay Shu, siya ba talaga ay isang panday lang? Inayos ng ating bida ang kanyang hood at tinanong, "Ano pa ang ginagawa niyo dyan? Ay collect na ang loot at magtulungan." Si Yu ay nag-wave ng kamay at sumigaw, "Tara na, Sister Yu." Inangat ni Yuro ang ulo at nag-isip, hindi ko matanggap na natakot ang mga harpy. Hindi ako ganoong malas para makatagpo ng isa pang Cheyenne. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga mekanikal na puppets at mga knights ay nagising sa mga lupaing may fallen meteorite. Tanong ni Chino, anong klaseng quest ito na nangangailangan ng paglaban sa ganitong malalakas na kalaban? Sumagot ang ating bida, isang hidden quest ito para hanapin ang puso ng Titan. Sinabi ni Chinguo, ang average na level ng aming team ay 6. Kung lalaban kami sa mga monster na may level 9 pataas, siguradong kamatayan iyon. Bumaling siya at nagsabi, para hindi masaktan ang sinuman, kailangan natin silang labanan isa-isa. Si Yuru, ang trabaho niya ay akitin ang mga kalaban gamit ang mga spells. Pagkatapos, paparahin ng Shieldman ang mga monster at haharapin nila ito. Sinabi ni Yu na magsisimula siya agad ng paghahanda. Pinigilan siya ng ating bida at sinabi, "Tumigil ka muna." Nagalit si Yuru at sumigaw, "Tinutukoy mo ba ang aking lakas?" Sumagot si Sharon, mas mabilis ang mga mekanikal na monster kaysa sa mga biolohikal na nilalang. Kung kulang ang kanilang agility, hindi nila matatapatan ang mga ito. Mayroon bang may agility na mas mataas sa 14? Sumagot si Yu, 4 lang ang sa akin. Sinabi ni Chino, sakto na ang agility ko. Sinabi ni Yuro, bobo, laging mababa ang agility ng mga mage. Sinabi ng lalaki, May 12 ako. Nagdagdag si Song, eksaktong 14 ako. Nagtanong sila, ano na ang plano? Naglabas ang ating bida ng scroll at sinabi, magkakaroon tayo ng agility buffs para sa iyo at kay Little Song. Kailangan nilang akitin ang mga mekanikal na monsters mula sa mga malalayong sulok at pag-isahin sa isang lugar, para sa iba, tanging ako lang ang makakasagot. Si Chinguwa ay nagsabi, sige, gawin natin. Tiwala sa kanya, Black Flame. Tiwala si Chinguwa kay Black Flame, ngunit hindi niya kailangan ang agility scroll. Agad siyang tumakbo pasulong at sumigaw, hindi ako mahuhulog. Tumalon siya at nagsimulang sumugod sa mga monsters. Tumalon din si Song at nagsimulang akitin ang mga monsters upang sundan siya. Isang malaking grupo ng mga monsters ang papalapit sa mga players na walang ideya kung ano ang kanilang aasahan. Si Yu ay nagkunot ng noo at nag-isip, ano ang tinatangka ni Black Flame sa pang-aakit ng mga monsters na ito. Naglabas ang ating bida ng isang scroll at ikinalat ito sa lupa. Nagsigaw si Yuru sa gulat, anong lakas ng magic na ito? Isang malaking energy seal ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang espada ay napalibutan ng apoy. Patuloy na tumakbo ang mga babae at bumaling pabalik. Inangat ni Sharon ang kanyang kamay at nagsabi, Second Circle Magic.
Ginamit niya ang flame canvas dance at maraming fire spheres ang kumalat sa buong paligid. Isang malaking pagsabog ang nangyari nang bumagsak ang mga spheres sa mga monsters, at ang mga bahagi ng mekanikal na nilalang ay lumipad sa mga gilid. Sinabi ni Chinguo, ang lakas nito. Isang malaking kolong ng usok ang tumaas mula sa lupa, at ilang mga light fragments ang lumitaw sa harap ng ating bida. Ang lahat ng mga players ay nag-level up. Tiningnan ng ating bida ang mga kagamitan na nahulog sa gitna at sinabi, ang mga gamit na nahulog ay mas mahina kaysa sa kayang gawin ko, kaya huwag kayong mahiya, kunin nyo na lang. Lumapit si Chinguo sa kanya at sinabi, nais sana naming mag-level up ng dahan-dahan, ngunit dahil sa iyo, nagawa namin ito ng mabilis. Hindi ko na alam kung paano kita pasasalamatan. Sinabi ni Cheyenne, walang anuman, tinulungan naman nila kami upang makarating ng ligtas. Sinabi ni Chinguo, masyado nang delikado para sa amin na magpatuloy, kaya natatakot akong magpatuloy ka na mag-isa mula dito. Nagpakita ang ating bida ng isa pang scroll at sinabi, walang problema, tinulungan nyo na akong akitin ang lahat ng monsters, kunin nyo na lang ang mga teleportation scroll na ito. Mas mabilis kayong makakabalik. Ipinatong ni Yuro ang mga kamay sa likod at sinabi, Brother Black Flame, bukas, magre-raid kami sa 5th level co-op dungeon, ayaw mo bang sumama sa amin? Ngumiti si Chinguo at nagsabi, tama, mas mataas ang success rate kapag kasama ka. Bumaling ang ating bida at nagsabi, marami pa akong kailangang gawin, titingnan ko na lang. Pagkatapos, tinanaw ni Chin ang ating bida at sinabi, tulad ng inaasahan, isang kilalang panday. Si Yu ay napatigil sa gulat. Biglang lumitaw ang isang system window sa harap ng ating bida. Nakalagay dito ang friend request, at ipinadala ito ng Flaming Moon na may friend request. Tinuro ni Sharon ang button ng reject. Sumigaw si Yuro sa hindi pagkakasundo, tinanggihan mo siya. Bumaling ang ating bida ng bahagya at nagsabi, malasakit siya, tiyak dahil sa kahihiyan. Pagkalipas ng ilang sandali, nilapitan niya ang malaking gate at ipinasok ang susi sa pillar. Isang malaking seal ang lumitaw at ang mga karakter sa pillar ay kumislap ng liwanag. Bumukas ang gate at pumasok si Chiffon. Nakita niya ang maraming robots na agad na tumungo sa kanya. Hinawakan ng ating bida ang kanyang mga espada at nagkunot ng noo. Lumabas siya sa pinto at nakita ang system notification na nagsasabing natagpuan niya ang Steel Fortress ng Bisha. Pagkalipas ng ilang sandali, sa 11th level ng Bisha, ini-update ng system window ang misyon, kailangan mong hanapin ang Heart of Steel sa Bisha. Naglakad ang ating bida pasulong at sinabi, narito na. Pumunta siya sa hagdan at nakita ang isang malaking caldera ng kumukulong tubig. Tumalon si Sharon sa bakod at naisip, weaken gravity, activate. Lumipad siya patungo sa isang malaking agwat at tumingin sa loob. Ngumiti siya at naisip, dyan. Naglakad ang ating bida papunta sa kahon at pinindot ang burning button. Isang maliwanag na pagsabog ang nangyari, at ang ating bida na may nasunog na mukha ay napahulog. Nagsimula siyang matuno at ang tunay na Chiong ay tumayo sa likod. Pinunasan niya ang kanyang noo ng takot at sinabi, ang saya ko na talagang naging maingat ako sa ilang bagay, kung hindi ay ako ang mamatay, hindi ang clone. Sa bukas na chest ay may mga scrolls at isang shield. Iniulat ng system window na ang shield ay gawa sa Blackstone, rank, mythical iron. Mga requirements, lakas na level 25 at 10 defense, plus 610 points defense coefficient, 29% strength, plus 7 points endurance, 10 points health, plus 200 points, at hidden bastion. Pag isusuot ng user ang item na ito, lahat ng damage na matatanggap mula sa harap ay mababawasan ng 10%. Kinuha ito ng ating bida at nagsabi,
Ang shield na ito ay tiyak na isa sa mga pinakamahusay hanggang level 10. Hinagis niya ang dice ng mastery at makakakuha siya ng ang katumbas na bilang ng mga puntos sa isang random na stat. Kinuha ni Sharon ang dice at sinabi, ang mga player na ito ay malalaking tagahanga ng bagay na ito. Maraming tao dati ang gumastos ng malaking halaga para makuha ito, pero ngayon wala na siyang limitasyon sa pera, kaya malamang ay itatago na lang niya ito para sa sarili niya. Ibinato ng ating bida ang dice at sinabi, oops. Iniulat ng system window ang achievement na nakuha, Miracle of Gambling, kailangan mag-roll ng 20 para sa reward na doblehin ang bilang ng mga puntos. System, 100 sword proficiency dagdag 40 points. Tumingin si Sharon sa kanyang kumikislap na mga kamay at sinabi, ito ang mga kamay na hinalikan ni Lady Fortune mismo. Kukunin ko lahat ng magagandang bagay dyan. Sino ang nakakaalam, baka isang araw ay mailigtas ako nito. Fire Resistance Scroll, binabawasan ang pinsala ng susunod na fire attack ng 50%. Ice Resistance Scroll, binabawasan ang pinsala ng susunod na ice attack ng 50%. Lightning Resistance Scroll, binabawasan ang pinsala ng susunod na lightning attack ng 50%. Biglang lumingon ang ating bida at naisip na wala nang silbi ang magtagal pa roon. Tumakbo siya at naginat ang mga kamay. Tumalon si Cheyenne sa tubig at lumangoy ng malalim. Lumabas siya at iniulat ng system window ang Barusa Steel Fortress Main Region Level 12. System notification, malapit nang matapos ang session gamit ang VR helmet. Inabot ng ating bida ang helmet at nagsabi, dumaan ako sa lahat ng hirap na ito at malapit nang matapos ang oras ko, ha? Ibinaba niya ang ulo at nagsabi, well, sa mga nakaraang araw, nakapag-ipon ako ng ilang credits. Pag nag-log out ako, i-upgrade ko ang aking kagamitan. Iniulat ng system, logging out. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Woa, Blackie, hindi ba't sinabi mo na ikaw ay isang tunay na profesional sa laro na ito? Matagal na kitang hinihintay sa Shadow Guild, bakit hindi kita nakita doon? Ibinaba ni Blackie ang ulo at nagsabi, Woa, sinabi ko na sa iyo na nasa ibang grupo ako, kaya hindi ako interesado sa Shadow Guild. Sumagot si Woa, bilog na kasinungalingan yan. Walang ibang guild sa G-High University. Anong pangalan ng grupo mo? Itinaas ni Blackie ang mga kilay at naisip, hindi ko pa natutunan ang pangalan ng grupo. Hinaplos ni W ang kanyang kamay at sinabi, ano pang silbi nang itago pa to sa kanya? Alam niya na hindi siya pumasa. Kung hindi magtagumpay, tutulungan siya at wala siyang magiging problema sa paggawa sa kanya ng pansamantalang miyembro. Umupo si Blackie sa kama at malungkot na tumingin sa harap. Lumapit si Woa sa stand at tinanong, teka, ginagamit mo ba talaga ang trial helmet na ibinigay nila nung pinromote nila ang laro? Nasa taas pa ba ang guild na yon? Kung magdesisyon kang sumali, bibigyan ka ng official model helmet. Ang mga pangunahing miyembro ng guild ay may low latency helmets na nagkakahalaga ng 20,000 credits. Hindi ba't astig pakinggan nun? Tumingin si Blackie pababa at hindi sumagot. Tumawa si Woa at sinabi, siya. Sigurado akong naloko lang siya at ngayon nagmamagaling ang mga tanga na ito na natutuwa kung gaano siya kaangal. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang ating bida sa kwarto at sinabi, ako ang tanga na nagtatag ng guild, may problema ba kayo doon? Lumapit si Woa sa ating bida at tinukso siya sa noo. Tinatanong siya, bro, TH. Hindi ko akalain na may ganitong mga tao sa G-High University. Sumigaw si Woa, yung mga hindi nga kayang bumili ng normal na helmet, gusto pang magtayo ng guild. Sigurado akong baliw na siya. Hinawakan ng ating bida ang daliri ni Woa at itinulak siya palayo.
Tinanong siya, ngayon, alam mo na ba na may ganon sa G-High University? Lumuhad si Woa at sumigaw ng malakas, horror. Nabali ang daliri niya. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Sharon at sinundan siya ng mga manggagawa. Sinabi niya, Blackie, dinala nila ang lahat ng kailangan natin. Tumayo si Blackie mula sa sopa at sinabi, Bro Foam, tumingin siya sa kahon at sumigaw. Ito ang Illusion 2100 Pro para sa God Realm at isang suit na may pinataas na conductivity ng nerve impulses. Itinuro ng ating bida ang kamay at sinabi, papalitan din nila ang dormitory network para maging private network na may ultra-low latency. Sumagot ang manggagawa, gagawin ko po. Sumigaw si Blackie, Bro Foam, ang mahal naman lahat ng ito. Si W ay tumayo sa likod at yumuko at sinabi, tunguhin mo na. Ikaw, tanga ka, nagdesisyon ka pa na itanghal ito sa isang dorm room. Lumiko si W at sumigaw, anong pakialam kung mayaman siya? Dapat silang magbago ng direksyon. Kung sinabi ko sa boss ng Shadow Guild ang lahat, hindi nila kayang maglaro sa God's Realm. Hindi na. Inilagay ni Blackie ang kamay sa balikat ng ating bida at sinabi, ang Shadows ay hindi man lang malapit kay Ouroboros at si Brother Foam ay nakuha kay Chinua, interesado kung sino ang miyembro ng Ouroboros. Lumingon si Woa at nagtanong ng nagulat, Ouroboros. Anong tanga ka? Gagawin niya lahat ng gusto niya, sa wakas hindi siya tinanggap sa Ouroboros. Kung hindi, bakit niya pa itatatag ang sarili niyang guild? Huminto si Sharon sa pinto at nanahimik, at hindi pa rin mapakali si Woa. Nakakunot ang noo niya at nagtanong, pwede ba niyang sabihin kung ano ang tawag dito? Sumagot ang ating bida, wings na mag-aangat sa kanila mula sa ilalim hanggang sa tuktok. Lumiko siya at sinabi, Mercurius Wings. Gusto mo bang sumali? Makalipas ang ilang sandali, nakatayo si W sa harap ni Lee sa opisina at sinabi, Brother Jean, halos naisip ko na ito. Itago ko ang aking nakabandahang hintuturo sa likod ko. Si John Leway, ang Deputy Master ng Shadow Guild, ay nakakunot ang noo at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin na halos? Ibinagsak niya ang clipboard sa lamesa at tumingin ng hindi kontento. Yumuko si Woa at sinabi, lahat maliban kay Blackie ay pumayag na, pero siya, matigas ang ulo gaya ng tupa. Tumanggi siyang sumali sa kanila kahit anong mangyari. Isang guild, ang Mercurius Wings ay nagpakita sa universidad at sinabi na siya ay sumali na sa kanila. Inisip pa niyang ang Shadow Guild ay parang isang track crash para sa kanya. Tinanong ni Lee, Mercurius Wings. Yumuko si Woa at nagsabing mahina, Mercurius Wings Guildmaster ito si 4th Student Chien, at masyado na siyang mayabang kamakailan. Ipinatong ni Lee ang mga kamay sa lamesa at nagtanong, ilang tao na ang miyembro ng guild niya ngayon? Sumagot si Woa, 6. Tumawa ng malakas si Lee at nagtanong, isang maliit na guild lang na may 6 na tao, at tinake niya ito ng ganito kaseryoso. Dapat siyang mag-focus sa paghahanda ng pulong ng kanilang mga taga-suporta. Isang malaking pagkakataon para sa Shadows na umakyat sa pinakamataas. Wala nang oras para sa hindi importanteng guild na ito. Habang sinasabi ito, dapat siguraduhin niyang sila ang unang makakapagtapos ng 20-man dungeon. Pag dumating ang panahon, tiyak makakamtan niya ang nararapat sa kanya. Sumagot si Woa, oo, Brother Jin, pero ito si Xiong at ang kanyang guild. Tumawa si Lee. Inilagay niya ang kamay at sinabi nilang hindi sila magdudulot ng anumang problema. Makalipas ang ilang sandali, naiisip ng ating bida ang kanyang nakaraang buhay noong siya ay nasa kolehiyo. Halos lahat ng oras niya ay nakatutok sa mga laro, kaya't halos nalimutan niya ang kanyang pag-aaral. Kasabay nito,
Ang kanyang mga magulang ay nagkasakit ng malubha dahil sa isang mental disorder at kailangang gumastos ang kanilang pamilya ng malaking halaga para sa kanilang mga gastusin sa ospital. Nakatayo siya sa tabi ng kama at iniisip, ngunit ngayon na mayroon akong pagkakataon na magsimula muli, hindi ko nagagawin ang parehong pagkakamali. Sa puntong ito, matagumpay niyang nailipat ang 10,000 credits. Iniisip niya na sasabihin niyang nakuha niya ang perang iyon mula sa isang part-time na trabaho at ipapaalala sa kanila na magpatingin sa ospital paminsan-minsan. Iniisip niya na sapat na ito upang maiwasan ang nalalapit na krisis sa pamilya. Ang natitira na lang sa kanya ay ayusin ang problema sa kanyang mga pag-aaral. Makaraan ang ilang sandali, pumunta si Sharon sa room 401 sa universidad at narinig ang mga boses mula sa iba't ibang direksyon. Wow! Anong klaseng mga tao? Wow! Dumaan si Mr. Truan at nagpakita sa klase ngayon. Luminga ang lalaki at nagtanong, bakit siya nandito? Tinawag ba siya? Sumagot ang isa, sa tingin ko ay binigyan siya ng warning ng guro. Kahit hindi pa rin siya makapaniwala na dumating talaga siya. Sinabi ng babae, siya ang pinakamasamang estudyante sa klase namin, ang tingin ko lang sa kanya, nakakapang-init na ng ulo. Ang ating bida ay tumagilid at ngumiti ng may pang-iinsulto at iniisip, kung babalikan ko, mukhang sa nakaraan kong buhay, talagang isang ganap na loser ako. Wala ni isa sa kanila ang gusto sa akin. Sa puntong ito, lumitaw si Xiaorashi sa harapan niya at sinabi, "Oh, Xiong, dumating ka na rin." Iniisip niya, kahit may isang pagbubukod, noong panahon na iyon, lahat sila ay iniiwasan ako, tanging si Xiaorusi lang ang hindi kumampi sa kanila. Sinabi niya, kung may mangyari sa meeting, sana huwag mong gawing masama si Lin Fon. Nang mga sandaling iyon, lumapit siya sa kanila at nagtanong, bakit nga ba ako nandito? Tumingin si Lin Fon at nagtanong kay Xian, bakit ka nandito? Tumingin ang ating bida sa kanya at iniisip, si Lin Fon, tiyak na may mga lihim na tinataglay. Matapos magtapos sa universidad, nakamit niya ang pabor ng isang magandang babae mula sa isang malaking kumpanya at 3 taon lamang ang lumipas bago siya naging ang chairman ng kumpanyang ito, ngunit dahil sa lumalaking kasikatan ng industriya ng virtual reality, nag-invest si Lin Fong ng karamihan sa kanyang mga ari-arian sa God Realm. Sa kasamaang palad, hindi tumagal ang kanyang kooperasyon sa Shadow Guild. Ipinasok niya ang kanilang mga plano at naging pangalawang pinakamahalagang tao sa larangang ito. Si Sharon ay tumingin kay Lin Fong at iniisip na sigurado siyang hindi pupunta si Lin sa meeting na ito, kaya't nagpa siya siyang magtulungan sa iba upang pigilan siya sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Sa puntong ito nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang nakaraang buhay, dahilan kung bakit unti-unting bumagsak ang lahat. Sinabi niyang dumating siya sa meeting at may nais siyang iPad award. Si Lin Fong ay nagsalita ng may hindi pagkakasundo, nagalit siya at umiwas, sinabing huwag na mag-aksaya ng oras at dumiretso sa punto, na dapat ay alam na ng lahat na mas mahalaga sa kanya ang wrestling competition at malayo pa ang kanyang mga grado, kaya't kailangan niyang makakuha ng bachelor's degree para makapagtapos ng walang aberya sa universidad na ito. Kaya't kailangan lang niyang magbotohan. Ano sa tingin nila? Narinig ang mga boses mula sa lahat ng dako. Tama si Brother Fong, sumasang-ayon kami. Tumalikod si Lin Fong at nagtanong, ano sa tingin ninyo sa aking mungkahi? Ano ang palagay mo, Shane? Hindi naman siya pumapasok sa klase, kaya't wala lang sa kanya ang diploma. Muling narinig ang mga boses, oo, tama, hindi naman pumapasok si Shirei sa school, anyway. Si Brother Fong ay isang martial arts champion, siya ang nagdala ng Fian sa klase namin, kaya't kailangan niyang tanggapin ang kanyang mungkahi. Iniisip ng ating bida, nangyayari lahat ito tulad ng sa nakaraan kong buhay, pero sa pagkakataong ito,
Narito ako upang makialam kay Lin Feng at baguhin ang kanyang hinaharap. Ini-extend ni Xiao Roshi ang kanyang kamay at tinanong, totoo ba talagang madali ninyong ipinagpapasa ang desisyong ito? Tumalikod si Lin Feng at inutusan siyang itago ang kanyang bibig ng may hindi pagkakasya, sino ba ang nagtanong sa opinyon mo? Sinabi ni Sharon, ito ang desisyon ng buong grupo. Sumasang-ayon ka ba rito? Tumayo ang ating bida nang nakatalikod sa kanya at nagsabi, hindi ko kailanman sasang-ayunan ang desisyon mo. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamao at sumigaw. Halika, sabihin mo ulit, agad niyang sinabi, at sa isang iglap, si Lin Feng ay tumilapon patungo sa pader. Nagulat ang mga estudyante at tinakpan ang kanilang mga bibig ng kanilang mga kamay. Si Jay ay nagsabi, Shane. Tinutukan ni Sharon si Lin Feng at sinabi ng may kumpiyansa, Lin Feng, maglaho ka na sa harap ko. Pinagpag ng ating bida ang kanyang mga kamay at tiningnan si Lin Feng, at tinanong, ang pinakamataas na wrestling champion ng universidad ay ganito lang ba? Isang sigaw ang umalangaw-ngaw, natalo si Feng. Si Yu ay nakatayo sa pintuan, at si Chin Shu ay naglagay ng kamay sa kanyang balikat at sinabi, Yu, kapatid ni Sharon. Maraming salamat po sa maagang pamasko Idol Aris Gabriel, at nang dahil dito napilitan tuloy akong ilabas na ang pang-upload ko para bukas, kaya mag-e-edit na muna ulit ako para maging 2 video na ulit ang naka-ready pang-upload bukas.